Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya po ba ang lahat? Parang nataantok pa po tayo. So, nais ko pong anyayahan ang lahat na mag-ano po tayo. Shake po natin ang ating mga kamay para at maging masayahin po tayo dahil ito po yung unang pakikinig ng salita ng Panginoon sa umagang ito. So, kung di ba po sabi na kapag yung araw mo ay nasimulan ng parang malungkot ka, parang apektado yung buong araw mo. Kaya simulan po natin ang araw natin ng masaya. So, masaya po ba tayo? Kasi yung ating theme ay peace that passeth understanding. Pero sa mukha natin parang walang peace, parang baka siguro pa, na antok pa or pagod pa yung iba. Pero sikapin po natin mamayang gabi, makaaga tayo ng tulog para kinabukasan, makita po yung peace sa ating mga mukha at makita po yung kagalakan at kasiyahan. Kasi masaya po at masarap mag-aral ng salita ng Panginoon na may kagalakan po sa ating puso at nakikita po yung kapayapaan. So, ma-represent at ma-manifest po natin yung ating theme na peace that passeth understanding. So, sa isang sa pagmumukha ng tao, yung kanyang countenance, makikita mo doon kasi kung ano siya, kung sino siya. Lalong-lalo na pag first mo siyang maa-approach. Kung masiyahin ba siya, di ba po? So, ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay focusing on what Christ has made clear. So, ano po ba ang mga dapat nating pagtuunan ng pansin, pagbigyan ng tuon? Kasi I know po na sa panahon po natin ngayon, maraming bagay ang nakakapagwagi sa atin at nakakawala ng focus. Nawawala tayo sa daan na dapat nating daanan na nilakaran ng ating Panginoon na dapat ating sundin. So, ano po ba ito? Sabi po sa CT 248 paragraph 2, none need concern themselves about those things which the Lord has not revealed to us. In these days, speculation will abound, but God declares that secret things belong unto the Lord. I know that some of you are familiar with this passage, or all of us, di ba kasi pagka tinatanong, minsan may mga doctrinal na mga topics na hindi mapaliwanag. And ito po yung parati kong naririnig before nung nagre-present po kami ng patungkol sa katotohanan sa Panginoon, kung ano ang Diyos kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lalo-lalo na po ang Trinity. And ito po yung isa sa mga verse na hindi ko makalimutan na binibigay ng mga pastor na sabi nila, pag tinatanong mo sila bakit tatlo yung Diyos, ay sasabihin nila na yung bagay na yun, kasi wala naman talagang meter na tatlo. So, hindi na dapat siya uungatin. Kaya ang sinasabi nila, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Pero dito po natin matutuklasan, kasi di ba po, magkakaroon tayo ng kapayapaan kapag nauunawaan natin yung bagay. Pero kapag chaos yung ating isipan, hindi talaga tayo makakaroon ng kapayapaan. Kasi yung puso natin at yung isipan natin ay magulo. Kaya mahalaga po na maunawaan, maintindihan po natin yung pananampalataya na pinapanampalatayaan po natin. Ganun po kahalaga yung kapayapaan na hindi po porke na nasa Panginoon tayo, na naglilingkod tayo, nagsisimba tayo, may devotional tayo, yun na yun. Mahalaga po na maintindihan natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin, ano yung doktrina na pinapaniwalaan natin, at ano yung communication natin sa Panginoon. Yun po yung mahalaga. Hindi po sapat na naglilingkod lang tayo. Mahalaga po na nauunawaan natin ang mga bagay na ito. Kasi ngayon ko lang din po na-appreciate yung pagpapahalaga or pag-uunawa sa mga salita ng Panginoon. Kasi before, lang naman yung nakikinig lang ako, umuupo, yun na yung buhay ko. Pero wala dun yung pagsasalisik, wala dun yung pagbabasa. Kung ano yung narinig ko sa nagsasalita sa harap, yun na yung pagkaunawa ko din. Wala akong sariling pag-unawa, wala akong sariling pag-intindi sa salita ng Panginoon. Pero magkakaroon po tayo ng pag-unawa, kapayapaan. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan kapag may pag-unawa po tayo sa mga bagay. Tulad na lang po ng sa mga tao na nasa ating paligid na ating kasama. Pag mahirap kasama yung tao, wala kang pag-intindi sa kanya, ang hirap magkaroon ng peace sa puso mo at isipan mo. Parang pag tinitingnan mo siya,
hindi ka talaga magkakaroon ng peace, nayayamot ka na kaagad. Di ba po? Ganun po yung mararamdaman natin. Parang kahit minsan, konting ginawa lang ng tao, kahit minsan nga wala eh. Pero pag nakikita natin, parang yung nasa puso natin bitterness. Kaya hindi po tayo nagkakaroon ng peace. At yun po yung isa sa mga dahilan na minsan hindi po tayo nagkakaroon ng discernment sa salita po ng Panginoon. Kaya ganun po yung halaga na maintindihan po natin tulad ng theme po natin na peace that passeth understanding. So, ito po ay hindi ko po siya, I will not go deeper po dito kasi kung mag-go deeper po tayo ay mahabang usapan po yun, and we know that kailangan po natin mag-tackle dito doctrinal, but since this is devotional, ginawa ko po siyang simple. So, sa John 16:12 po, sabi ng Panginoon, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. May mga bagay po, nung sa panahon po, di ba, ng mga disciples, before the ascension of Christ, maraming gustong sabihin ng Panginoon. Isa na po doon yung sa John 14, from the verse 16 na, sabi niya, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the Lord cannot receive, because it seeth Him not. Neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. Dito po sa passage na ito, before the ascension of Christ, di ba po hindi ito lubos na maunawaan ng mga disciples na paano magkakaroon ng comforter na kilala sila at alam yung kanyang karanasan, pero yung physical na katingin ni Kristo ay wala. So, hindi mo lubos maisip kung bakit yun. So, parang sa side po ng disciple, kahit ako nung panahon na yun, malilito ako eh. Malilito talaga ako. Kaya dito po sa passage na ito po ay isang bagay na minsan, may mga bagay na hindi mo na ipinagkakaloob ng Panginoon dahil hindi pa yun para sa atin, para unawain natin, at hindi pa natin magagrasp yung katotohanan na yun. Kasi alam po, di ba natin, may mga tao na late na po nila natatanggap yung katotohanan. Maaring yung naunawaan natin ngayon ay hindi pa nila naunawaan. At yung mga bagay na naunawaan nila ay hindi din natin naunawaan. So, kinakailangan, mahalaga na magkaroon tayo ng pag-uunawaan sa isa't isa. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng peace. Pero sa tingin niyo po, nagkaroon po ba ng peace yung utak ng mga disciples po ng panahon na yun? Siyempre po, di ba hindi chaos? Kasi paano ba ito intindihin? Yung sinasabi ni Christ. Pero kailan po nila naunawaan ang bagay na iyon? That very moment ba na sinabi ni Christ? Di ba po hindi? After the ascension of Christ. Doon po nila naintindihan kung ano yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesus. So sa atin din naman po ngayon, may mga bagay po tayong na gusto nating unawain, gusto nating intindihin, at gusto nating gawin. Pero hindi pa ngayon hindi yung nais ng Panginoon na ibigay sa atin at ipaintindi sa atin. Ipagawa sa atin. So, ano po ba talaga ang gusto ng ating Panginoon na gusto natin maunawaan? And dito po ako magkukuha sa mga promises po ng Panginoon para sa atin. Marami pong pangako ang Panginoon na malinaw, na dapat nating pagtuunan ng pansin. What Christ has made clear for us, na dapat nating bigyan ng focus. Kasi kung ang pamagat po natin is focusing on what Christ has made clear. So, yun po yung pagtuunan natin ng pansin. So, tulad na lamang po, so, itong i-mention ko po na verse, ito ay ang mga verses. Ito lamang isa sa mga verses na pangako ng Panginoon na nagbibigay ng assurance sa atin at malinaw na pangako na ating matatanggap. And ano pong sabi niya sa Matthew 6:33, very familiar verse, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Simple po na verse, pero nasusunod po ba natin? Di ba po, minsan, mas inuuna natin yung ibang bagay kaysa yung sa Panginoon. Kasi nag-aalala tayo, anong mangyayari kapag pumunta ako dun sa camp meeting, yung bahay ko may iwan, yung pamilya ko.
Pero kung yung inuna mo yung salita ng Panginoon, o inuna mo yung gawain ng Panginoon, may pag-alala po ba? Di ba po magkakaroon ka ng peace? Kung talagang naunawaan natin. Pero kapag hindi natin naunawaan, mahirap magkaroon ng kapayapaan. Even nga siguro ang lahat, ang iba sa atin, nandito yung presensya natin, pero yung isip natin, nandun sa bahay natin, nandun sa farm natin, nandun sa mga hayop natin. Nagkakaroon ba ng peace kahit nasa harap ka dito na nakikinig ng salita ng Panginoon? Pero sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Isang pangako, pero hindi po natin binibigyan ng tuon at pansin. Kaya minsan, nahihirapan tayong magdesisyon. Kaya minsan, nahahati yung puso natin. Nahahati yung isipan natin. Kasi minsan, pag pinadesisyon natin, ito yung will ng Panginoon, ito yung atin. May pagdadalawang isip tayo kung pipiliin ba natin yung will ng Panginoon o hindi. Kasi mas gusto natin yung will natin. Mas gusto natin yung ating kagustuhan. And next is, sa John 14:27, sabi niya, peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang mga puso ba natin ay hindi troubled? Ang mga isipan ba natin at puso natin ay hindi natatakot? Sino pong makapagsabi na meron na po tayo nito? Hindi tayo takot at hindi troubled yung ating mga puso at meron tayong kapayapaan dahil yun yung iniwan ng ating Panginoong Yesus. So di ba po maka-question tayo minsan kasi marami tayong doubts. Pero Christ has made clear na itong mga bagay na ito dapat yung ating panghawakan. Kaya marami po ang nawawaglit sa pananampalataya kasi hindi malinaw sa atin yung salita ng Panginoon. Kahit na malinaw niyang ipinagkaloob, malinaw niyang pinakitaan tayo ng halimbawa kung paano tayo lumakad at sumunod sa kautusan ng kanyang Ama. And next is, sabi niya, sa John 6:47, he that believeth on me hath everlasting life. Nananampalataya at naniniwala po ba tayo sa ating Panginoon? Diba marami pa rin po tayong doubts? At kaya mahirap sa atin mag-grasp at mag-discern ng spiritual things. Kasi once na may mga doubts po tayo sa isipan natin at puso natin, mahirap po talaga ang discernment. Even the decision making ay mahirap. Kahit napakasimpleng bagay, nahihirapan tayong magdesisyon. Sa akin po before nung nag-training po ako, before the training, marami po talagang chaos na nangyayari sa utak ko, yung doubt nandun. Kasi kung magti-training ka, ang iisipin mo, nasanay kasi ako, kasi nung nag-aral ako, hindi naman ako humingi sa magulang ko, nag-working student ako. So even nung nag-ministry ako, hindi din ako mahilig humingi, nagtrabaho ako. So ganun yung sa isip ko na parang independent ako doon sa kung ano yung kakayahan ko na mag-provide. Hindi ako mahilig yung parang magiging. Pero nasa isip ko, pag nagte-training ako, wala akong pera. Saan ako kukuha? Pero alam niyo po ano yung tinuro ng Panginoon sa akin ng panahon na nag-training ako. Nawala po yung parang reliance mo sa sarili mo kasi yung dependence mo na sa Panginoon. Kaya po, yun po yung isang mahalagang bagay na dapat malinaw sa ating isipan. Na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kasi kapag ang dependence natin ay nasa kakayahan natin at nasa ating sarili, hindi po talaga magiging malinaw yung salita ng Panginoon sa atin. Even the simplest things and simplest promise ng Panginoon ay hindi malinaw sa atin. Kaya nahihirapan tayong i-grasp yun. Nahihirapan tayong paniwalaan yung pangakong yun. Kaya nga sabi, Christ has made clear for us. At yung mga pangako na yun, ng Panginoon ay talagang nilakaran niya. Nakita po natin ang self-denial ng ating Panginoong Yesus. Paano po siya lumakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon at hindi ayon sa kalooban niya. Lahat po ng kanyang ginagawa. So sabi nga po sa next, Matthew 21:22, and all things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. Pinanghahawakan po ba natin itong pangako ng Panginoon? Napakalinaw po ito. What Christ has made clear for us,
na kung manalangin ka at maniwala ka, ibibigay at ipagkakaloob niya sa iyo ang mga bagay na hindi mo. Pero ano kung minsan, kahit nanalangin ka na, pagkatapos mong manalangin, may pagdadalawang isip pa rin, may bagabag pa rin sa isipan, sa puso. Minsan nga, kahit nasa harap mo na yung sagot, may pagdadalawang isip pa rin. Malinaw na may sagot ang Panginoon sa dalangin natin, pero may doubt pa rin sa puso at isipan natin. Bakit? Hindi tayo rooted doon sa salita ng Panginoon. Kahit gaano siya kalinaw na nilakaran ng Panginoon at gaano kalinaw yung katotohanan at mga salita niya, mga pangako niya. Very clear po ang pangako ng Panginoon. Minsan tayo, pag magbigay tayo ng pangako ng promises, meron pang depende, pagka ganito. Pero sa Panginoon, hindi. I will not leave you comfortless. I will come to you. Assurance po yun. Pero bakit? May pag-aalinlangan pa rin tayo, may doubt pa rin tayo. Dahil wala tayong peace at hindi tayo naliliwanagan sa sarili natin. Hindi natin naiintindihan o nauunawaan yung salita ng Panginoon. Kaya po ginawa ko siyang basic kasi pag nagdoktrina tayo, malalim siya na pag-aaral, pero yung mga basic na mga dapat nating maintindihan, hindi natin naiintindihan. Paano tayo makakaintindi sa mas deeper pa na mga pag-aaral? So, sabi lastly, yung presensya ng Panginoon, na sabi niya, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Matthew 28:20. Pinangahawakan po ba natin na ito, na ang Panginoon ay nasa atin hanggang sa katapusan ng mundo? Di ba minsan natatakot pa nga tayo eh. Sino pong natakot dito papunta sa Mindanao? Kasi pag sinabi mong Mindanao talaga, di ba? Pero anong pangako ng Panginoon? Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Pero, nagdadalawang isip pa rin tayo. Nung nakarating pa nga, di ba tayo, tapos may na-ambush, may na-hostage doon, ano yun? Parang natakot, gusto mo pang balik, nakarating ka na ng Cotabato? May salvage. O di ba, nagpapakita na simula kung saan ka nang galing, ginabayan ka na ng Panginoon hanggang makarating ka sa iyong patutunguhan. Pero pagdating doon, nakita mo yung isang sitwasyon na parang natakot ka, nawala na agad ng parang gusto mo lang bumalik. Minsan ganun po tayo. Yung sa pananampalataya natin, na ang layo na ng nilakad natin, ang layo na ng tinahak natin, pagdating sa parang almost ka na doon sa goal mo, doon sa finishing line, bumalik ka pa. Kaya ang nangyayari, balik, simula. Ang hirap ako na-experience ko po na nung parang nawaglit din ako. Hindi totally nawaglit. Pero alam ko po sa sarili ko ako waglit ako eh. Kasi walang panalangin, walang devotion lahat. Nahirapan ako. Tapos nung bumalik na ako, kahit na grabe ako mag-memorize dati na parang gusto ko chapter by chapter. Pero nung bumalik na, nahirapan ako mag-memorize. Ganun pala, parang bumagsak ka uli sa pinakauna at pagbalik mo, ang hirap na. Even yung mga simpleng mga passage, nahirapan po talaga ako. So, ganun po pala talaga yung kahirap kapag nawaglit tayo sa Panginoon. So, what Christ has made clear, peace through trust in God's care. Sabi dito sa Matthew 6:25-34, Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Di ba isang malaking insulto to sa atin kapag nag-aalala tayo, anong kakainin ko bukas? Anong lulutuin ko bukas? May pang bigas pa ba bukas? Pero kung titingnan mo, sabi ng Panginoon, hindi nga nag-aalala yung mga ibon, mga halaman, kung anong bukas. Eh, sino ba ang mas better sa atin? Di ba tayo ang special na nilikha ng Panginoon? Tayo yung kanyang pinangakuan, pero tayo yung maraming doubts. Sabi dito, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. Paano nga ba sila nag-grow?
They toil not, hindi sila nagtatrabaho, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore if God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Sinabihan na tayo ng Panginoon, maliit ang ating pananampalataya. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, isa po ako sa natatamaan po nitong passage na ito from Matthew. Kasi, pag nag-reach ka na pala sa taon mo na 29 pa, 30 ka na, ang dami mong mga questions sa sarili mo. Ang dami mong gustong gawin. Ang dami mong ang daming mga doubts. Kaya, lalo na po nitong patapos na yung training, ang dami po talagang sumasagi sa isip ko, pero alam ko po na isa yung chaos at yung tinatanim ng kaaway para mawala ako sa focus. Kaya isang blessing po na makapagsalita at makapag-aral nitong topic na ito. Dahil naging malinaw po. Kaya parati po dapat nating basahin yung salita ng Panginoon. Kasi every now and then, magtatanim ang kaaway ng doubt sa isipan natin para hindi natin mag-grasp at hindi natin panghawakan at paniwalaan yung pangako ng Panginoon. So sabi nga, peace through trust in God's care. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kapag pinanghawakan natin at naniwala tayo doon sa pagkikare ng Panginoon sa atin. Next is, what peace through forgiveness and reconciliation. Alam po natin na wala po tayong kapayapaan kapag wala po tayong kapatawaran sa ating puso at hindi po tayo nagre-reconcile sa mga kapwa natin kapatiran na meron po tayong sama ng loob. Kaya mo bang harapin yung tao na may sama ka ng loob, na may kapayapaan? Di ba po hindi? May kayo sa puso mo, may kayo sa isipan mo. Parang ang hirap bumiti sa kanya. Pero pagka nagkaroon po tayo ng pagpapatawad at reconciliation, ang nakakagaan po yung sa loob at magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Sabi nga po sa Matthew 6:14-15, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ito po yung pakatandaan natin. Minsan mahirap tayo magpatawad, pero gusto natin patawarin tayo ng Panginoon sa ating pagkakasala. Mahirap bang ibigay ang kapatawaran? Alam ko po, madaling sabihin na hindi. Pero kumusta yung sa puso natin, sa isipan natin? Kasi minsan sabi natin, oo, pero pag nakikita mo yung tao, may galit ka pa eh. Diba? Pero sabi dito, forgive and you will be forgiven. We cannot have the peace of Christ while cherishing bitterness in the heart. Hindi talaga tayo magkakaroon ng kapayapaan ni Kristo kapag may cherish tayo na bitterness sa ating puso. Next is, peace through obedience to His Word. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan kapag meron po tayong obedience doon sa salita ng Panginoon. Alam ko po no, sa mga kabataan o sa mga kapatiran natin na once na nanampalataya sa Panginoon, nasa paglilingkod, tapos nung nawaglit, tapos natanim na talaga yung salita ng Panginoon. Nagtatrabaho ka dyan ng Sabado, nag-aaral ka ng Sabado, kung saan-saan ka po pumupunta. Ang salita ng Panginoon, paulit-ulit yung nagre-recall sa atin. And sa pamamagitan yan, hindi ka nagkakaroon ng peace kasi alam mo, mali ito eh. Pero kung may obedience ka doon sa salita ng Panginoon, magkakaroon ka ng peace. Kaya sabi dito, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him. And he will come unto him, and make our abode with him. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag po tayong matakot at panghawakan po natin yung salita ng Panginoon. At kailangan po natin ng obedience or pagsunod sa Kanya.
Hindi po pwedeng magaling tayong magbasa, magaling tayong mag-lead, magaling tayo dito sa harap, pero wala po tayong obedience doon sa salita ng Panginoon. Sadyang magaling lang talaga tayo. Ano po? Next is peace through surrender of burden. Minsan, ang nakakapabigat sa atin, kaya wala tayong kapayapaan, is yung dala-dala natin ng mga mabibigat na pasanin. Yung pamilya ko, pag-aaral ko, trabaho ko, pang-araw-araw na paggastusin. Burden yun po, di ba? Pero magkakaroon ka ng peace kapag isusurrender mo sa Panginoon. At dahil ito yung isang malinaw na pangako na ipinagkaloob niya sa atin. Malinaw pa doon sa pangako ng mga tao na pinangakuan tayo, di ba? Pero hindi naman natupad. Pero mas madali tayong umawak doon sa pangako ng mga tao kaysa sa pangako ng Panginoon. Mas madali tayong mag-seek ng help at mag-surrender ng burden natin doon sa mga tao, hindi tayo ng tulong kaysa sa Panginoon. Na hindi naman sila nakakapagbigay sa atin ng peace. Pero sabi ng Panginoon dito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Ito po yung pangako ng Panginoon. Alam niyo, ano lang po nakakapagpabigat kasi? Yung doubts natin. Yung hindi natin pagkakaroon ng pananampalataya at paniniwala doon sa salita ng Panginoon at sa kanyang pangako. Kaya yung yoke ng Panginoon, nagiging hindi siya easy sa atin. Kaya nagtatanong tayo, bakit sabi ng Panginoon, your yoke is easy and my burden is light? Pero bakit parang ang bigat-bigat ng mga pasanin, ng mga problema ko, pamilya ko, lahat-lahat? At bakit napakahirap sumunod sa Kanya? Kasi nga, biniburden natin yung sarili natin sa mga bagay na hindi naman dapat natin i-burden. Dahil sabi ng Panginoon, isurrender natin yung burden natin sa Kanya. Hindi natin kailangan buhat-buhatin yun ng mag-isa. Saan yung, kasi nagkakaroon tayo ng self-dependence at self-reliance. Kaya nawawala yung depende natin sa Panginoon. So yun po yung ating devotional ngayong umaga. I know that simple lang po siya, pero malaking bagay sa ating pang-araw-araw na buhay. Isang malaking paalala po sa atin. Nang sa ganun magkaroon po tayo ng peace, kapayapaan po sa ating puso at isipan. Mahalaga na malinaw po sa atin itong mga bagay na ito na nilakaran ng ating Panginoon. At alam po natin, wala tayong dahilan na hindi natin ito magawa. Dahil even Christ, ginawa niya po. At lumakad po siya sa kalooban ng kanyang Ama. So ganun din nawa tayo. At nawa po ay na-bless po tayo sa umagang ito sa ating pag-aaral. And mag-focus po tayo doon sa kung ano yung malinaw na mga pangako na Panginoon na ibinigay sa atin. Huwag po tayo magtanim ng mga doubts sa ating puso at isipan. At huwag po natin i-burden ang ating sarili sa mga bagay na hindi naman pinapaburden sa atin ng Panginoon. Dahil sinabi niya, isurrender po natin sa Kanya. Paniwalaan po natin ang Kanyang pangako para po magkaroon tayo ng understanding and peace sa ating puso. Tulad na ating theme, peace that passeth understanding. Muli po, magandang umaga sa ating lahat.